Tila nasaktan ang palasyo mga kababayan sa tawag ni VP Sara sa kanila na bobo. Oh, dahil baka totoo. Masakit ba ang katotohanan, Claire Castro? Umusok talaga ang kapuwetan ng Palasyo Malacanang mga kababayan dahil sandamakmak na birada ang sinalo nila mula kay VP Sara. Hindi na sila makagante ng salitang bobo mga kababayan kay VP Inday dahil naunahan na sila. Kaya ang kanilang sagot mga kababayan, parang pinapalabas nila na si Inday ay low IQ. Low intelligence daw mga kababayan. Hindi na nila magamit ang salitang bobo. Panoorin nyo po Hirit ng palasyo, when emotions are high, intelligence is low. Intelligence is low. Masakit ba, Claire Castro? Asar na asar sila mga kababayan dahil nauna si Inday na nagsabi sa kanilang bobo. Di ba kung sa mga argumento mga kababayan, kung sino ang naunang magsabi ng bobo, siya ang panalo. Emotional match. Unahan nyo. Sabihin yung bobo yung mga kababayan, ka-argue nyo. Para mainis pa lalo. Malacanang bumuelta sa pahayag ni VP Sara na bobo ang Administrasyong Marcos. Truth hurts, Claire Castro. Sa alegasyong panay photo op lang si PBBM, sagot ng palasyo, look who's talking. Wow, look who's talking. Photo op samantalaga mga kababayan, di ba? Walang ibang ginawa kundi magturo-turo mga kababayan sa litrato. Impeachment ginagamit daw para walisin si VP Sara sa 2028 presidential race. Okay lang yan, basta hindi bobo. Ilang kongresista, nabayaran lang daw ayon sa bise. Talaga? Sino ba ang bobo? Asar na asar sila mga kababayan na sabihang bobo. Para talagang mga batang nagpuputak, no? Umuusok ang puwit mga kababayan dahil naisahan ni VP Sara. Paanghangan ang banata ng Marcos administration at kampo ni VP Sara. Yan ang bagay sa kanila mga kababayan. Ito ang sinasabi ni VP Inday Di ba sabi ni VP Sara, wag nyo akong hamunin. I have nothing to lose. Kaya kong makipaglaban sa kanal. Sige. Ito mga kababayan, akala siguro itong sina Claire Castro sila lang ang marunong atake. Tikman mo ito, Claire Rain. Ulterior pa rin ang palasyo ang foreign trips ng pangalawang Pangulo. Hindi sila makamove on mga kababayan sa foreign trips si VP Inday. Na wala namang gastos ang yan gobyerno. Sariling pamasahe yan VP Sara. Rin ang Malacanang sa pagpuna ng bise sa pagsama ni PBBM sa pagsira sa illegal na droga. Yung pagyuko niya, ano ba yun? Sininghot? In-inspect? Bakit inilapit niya ang kanyang ulo doon Ginawa rin naman daw ito ng kanyang ama. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hello! Ikumpara mo sa ginawa ni PRRD? Mahiya ka, Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Wow! Hindi siya emosyonal. Nagpakatotoo. Dahil talaga namang bobo. Di ba? Sabi nga po natin, may kasabihan po na hindi na nila magamit ang salitang bobo mga kababayan. Nagamit na ni Sara Hindi na tatalaw. when emotions are high, intelligence is low. Kagaya mo. Nagpipigil mga kababayan Nagpipidget na ng kanyang hands kanina mga kababayan. Naisahan Ay, alam mo sa totoo. Nagtatago umano si Vice President Sara nakatawa pa nga yan. Anong emotions is high? Duterte sa naratibong siya ang api sa impeachment nito. Sa isang press conference. Sino ba ang api? Alangan naman kayo. Bobo nga. Mga ubob nga mga kababayan. Hindi daw api si Sara. Sinong api sila? Tinawag ng bise na bobo ang Administrasyong Marcos sa pagbatikos nito sa kanyang mga biyahe abroad. Wala naman daw kasi siyang nilustay na public funds sa kanyang personal trips. Oo nga. Diyan sila naaasar mga kababayan dahil wala na silang magagamit na naratiba na naglulustay ito si Sara. Sana nga zero budget na nila si Sara mga kababayan para wala na silang ma-audit. Ito, walang nilustay si VP Inday. Kaya walang dapat habulin ang gobyerno sa kanya. Pero, sagot ng palasyo, kung talagang personal, bakit gamit ito ang official Facebook page ng Office of the... Bakit hindi? Ano bang gastos niyan?
Gastos ba ng gobyerno yung Facebook? Hindi naman. Vice President. At bakit sa bibig mismo ng bise nang gagaling na may official function siyang ginagawa abroad? Dahil kahit pa nasa abroad siya, Vice President pa rin siya. Wala nga lang gastos ang sambayan ng Pilipino dahil sariling pamasahin niya. Bobo talaga itong, ay nako. Akala siguro niya mga kababayan kapag nasa labas na ng bansa si VP Inday Sara, hindi na siya Vice President ng Pilipinas. Bob! Nitong June 22, naka-livestream sa FB page ng OVP ang speech ni VP sa Melbourne, Australia. So ano bang gastos niyan ng Pilipino? Nagbabayad ba tayo sa Facebook? Hindi naman libre. Confusing daw para sa palasyo kung Kung confusing yan sa inyo, problema nyo yan. Huwag nyo kami idamay sa inyong kabubuhan. Ito mga kababayan, no? Sila ang hindi nakakaintindi tapos sisisihin nila si Sara Duterte. Hindi problema ni VP Sara ang kabubuhan nyo, Castro. personal trip talaga ang mga ito at kung personal na pera ng bise ang ginamit para sa mga kasama nito abroad. Personal nga. Gaya ng kapatid niyang si outgoing Davao City Mayor at Vice Mayor-elect Kala nyo walang pera yan? Baste Duterte. Tinabla rin ni Yusek Castro ang pahayag ni VP Sara na puro photo op lang ang pagsama ni PBBM sa mga drug operation ng PIDEA. Photo op naman talaga. Dahil yang mga nasabat nilang droga mga kababayan, hindi yan dahil sa kanilang operasyon kontra sa illegal na droga. Dapat nga dalhin dyan ang mga mangingisda na nakakuha niyan mga kababayan. Dahil kung hindi dahil sa mga mangingisda, wala silang nasabat ngayon na pang photo op. Hindi naman yan operasyon nila mga kababayan Bigla lang, ayan na ang droga. Dinala ng mga mangingisda. Baka po nakalimutan din Ikukumpara niya kay dating Pangulong Digong mga kababayan na si dating Pangulong Duterte. Actively lumalaban talaga dyan. Mayroon talaga mga police operation. Yung mga paggawaan talaga ng shabu. Si BBM, anong ginawa? Nagising na lang mga kababayan na mayroon palang lumulutang na shabu sa dagat na nakuha. Walang nahuli ni isang isda mga kababayan na nasuspect po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 natural. Dahil siya ang nanguna Si BBM nanguna ba? Bobo talaga. billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Hindi yan nakalimutan. Talagang bobo ka lang. Programa yan ni dating Pangulong Digong Paano hindi siya pupunta? Kay BBM. Anong effort ni BBM mga kababayan doon sa mga nasabat na droga? Una, yung syunga na mga drogista mga kababayan, dumaan talaga sa checkpoint para magpahuli. Ngayon naman mga kababayan, ang mga droga nagpalutang-lutang hanggang nakuha ng mga mangingisda. Anong effort na ni BBM? Tapos ang timing pa mga kababayan kung kailan paparating ang SONA. Baka pwede nating Sige, palakihan. makita nyo. Mga ubob talaga ang mga ito, no? 2020 lamang. So nga, wag nyo kami idamay sa kabubuhan nyo, Claire Castro. Kung hindi nyo yan naintindihan, problema nyo yan. Ayon sa palasyo, ang gustong leader ng mga Pilipino, makatao at Makaunggoy. Makatao. Makatao ba yung pinagagawa nyo? Makakawatan. Makakurakot. Makabuhaya. Makabangag, mga kababayan. Akala siguro nila bobo ang Pilipino, mga kababayan, no? Sila ang bobo mga kababayan dahil convinced sila na maniniwala ang tao sa hindi kanila. bakasyonero. Nang unang banggitin ito, Sino ba ang palaging naglulustay ng pera ng bayan sa abroad? Lately mga kababayan, nagpunta si BBM ng Japan. Nilangaw. Sino ba ang nabansagang Apo Lakbay? ni Yusek Castro, wala naman daw siyang pinapangalanan. Kami mayroon. Ang bobo ay kayo. Pero ngayon, mukhang malinaw na sa lahat kung sinong gusto niyang patamaan. Para Go sa ahead. agenda, Ivy Reyes, Go Billionaire ahead. News Channel. Lasing sa kapangyarihan. Walang balak umalis sa pwesto si PBBM sa 2020. Go, Sara, go. Bakbakan mo pa, Sara. Ayon kay VP Sara. At ito raw ang punot dulo ng kanyang impeachment. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Grabe, ang sakit talaga sa kanilang mga kababayan. Mga kapwetan, ang mga sinabing ito ni VP Sara. It is the intent of Gaganti ito ba? Kapag ganito mga kababayan, mayroong pinasabog si VP Sara na
matindi, sooner or later, meron silang gagawing mga eksena. Kagaya ng dati. O, tingnan nyo. Hindi basta-basta yung mga ngag-ngag mga kababayan. Kung mantitripping yan. President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family. Kung hindi man siya mga kababayan, mag-perpetuate, ay sinisiguro niya na si Romualdez ang papalit mga kababayan para hindi siya makakasuhan pagbaba niya. In power. Tapos ang pangarap daw ni Lisa Araneta ay sa 2034 mga kababayan ay ang anak niyang si Charis Pepenco si Sandro mga kababayan ang magiging pangulo. Kumbinsido si VP Sara na gusto lang ni PBBM na manatili sa kapangyarihan. Kaya nananatiling politically motivated ang tingin ng bise sa kanyang impeachment. Kaya nga hindi mapagkakatiwalaan niya si Amy mga kababayan baka yan ang kanilang contingency plan. Worst case scenario, kapag hindi na mapipigilan si Sara, ibibisi presidente na lang natin itong si Amy. Nagtitiwala si Sara kay Amy. Baka ganyan. Tapos, kapag magbavice na si Amy mga kababayan, papa-impeach si VP Sara. Si Amy na ang magiging presidente. Dahil ang sabi, kailangan daw ng 3 sunod-sunod na mga kaalyado ng mga Marcos mga kababayan ang uupo para tuluyan na talagang makuha nila ang kanilang tagong yaman. Yan ang naririnig natin Hindi daw sapat ang termino ni BBM mga kababayan para ma-process lahat ng iyong mga yaman na kailangan nilang kunin. Ewan lang natin kung saan nakatago. Sino may sabi nun? Parang si Tatay Digong ata mga kababayan Sa isang panayam sa Russian state-run network na RT News, sinabi ng VP na ginagamit lang ang kanyang impeachment para humina ang kanyang posisyon bilang frontrunner sa 2028 election. Hindi lang humina, gusto talagang i-disqualify dahil yan ang kanilang gawain. It is clear from the moves of his administration against political opponents. Ninja moves. And in fact, one of his relatives, and this is a personal knowledge of mine, has expressed. Personal knowledge dahil narinig niya mismo mga kababayan, sinabi ni Tambaloslos na siya ang magiging presidente sa 2028 sa harap mismo ni VP Inday. That he wants to run for president. Bagamat wala siyang binanggit na pangalan, tila tinutukoy nito ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Nahila pa nga mga kababayan from 0.8 naging 6%. Wow! Ibig sabihin mga kababayan, dumarami ang mga bangag. Bangag lang ang boboto niyan Kung dati mga kababayan, wala pang 1% ang mga, parang may mga tama sa tuktok mga kababayan. Ngayon, 6% na. Dumarami ang mga buhaya. Dagdag pa ng bise, may bayaran daw na naganap sa Kamara para itulak ang kanyang impeachment. Ay, kawawang Pilipinas mga kababayan kapag yan, yan ang magiging presidente. Ay, Diyos ko Lord. Tingnan nyo na lang ang kanyang distrito mga kababayan sa Tacloban na pag-iwanan ng panahon. Kawawa kayo mga taga-Tacloban. Ngayon dapat kaliwat kanan na ang proyekto dyan mga kababayan talaga. Pinaganda dahil hawak na nila ang administrasyon. Ayaw ba nilang umunlad ang mga tao dyan? Sa distrito mo, Romualdez? Baka ayaw talaga mga kababayan dahil habang maraming mahihirap, marami silang mabibili mga kababayan na boto pagdating sa halalan. One particular member of the House of Representatives already said publicly that there was money in exchange for the signatures in the articles of impeachment. Because I am the front runner in the presidential race in 2028, the survey shows that, and I think they want to eliminate the front runner. Talaga? Agad naman itong itinanggi ng mga mambabatas. Ang mga animal, bakit yan ang pinagtatanong nyo? Wala itong magandang sasabihin mga kababayan basura in short. Ito kanila mga tagapagbunga nga mga kababayan, ang dami nila. Ang dami talaga nila. Tapos all-star talaga sila sa mga pahayagan mga kababayan. Strongly denouncing statement. Denounce pa more. Who are you? Hindi ka nga kilala. Yung mga salitang ganyan, it's sino ba tong gunggong na to mga kababayan? trying to sino ka? Kulangot ka lang ni Sara. Evade the real issue. The issue is there's an impeachment complaint. Shut up! Impeachment na kagagawan nyo rin dyan sa Kongreso. Ang real issue dito,
yung mga pang-aabuso nyo sa pondo. Oh, magkano nakuha nyo? Pumirma lang kay VP Sara. Diba? Ang kanilang mga kababayan, reason dahil, kawawa ang aming constituents, hindi mabibigyan ng pondo, hindi mabibigyan ng proyekto. Filed by a Filipino citizen. Shut up! Forward mga kababayan. Hindi rin daw political stunt ang impeachment. Huwag nyo sabihin, magsasalita din itong udyong na to. Adyong Gonggong. Ano ba itong sa pangalan niya? Bagay na sinang-ayunan ni Lanao del Sur 1st District Rep. Sila lang din ang nagsasang-ayunan. What do you expect? Ito mga kababayan, no? Ito. Traidor ito ng Mindanao, sabi ng mga taga Mindanao. Lalong-lalo na sa mga kapatid nating Muslim. Ito lang siguro ang Muslim mga kababayan na, anti-Duterte. Wala natin kung bakit nananalo pa rin ito. Dahil wala siguro kalaban, katulad itang Balustos mga kababayan. Dinastiya na yan Representative Zia Alonto Andiong. The reason why we're holding this... Hi, shut up! Forward. Huwag na tayong makinig dyan, mga kababayan, itong mga ugok na to. Dito na tayo sa mas ugok. Malacanang ang alegasyon ng bise laban sa Pangulo. Nobody yun Di dapat patulan. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan. Pero... Yan talaga ang nangyayari. Hindi na kailangan ipakita ni Sara dahil kayo na mismo. Ano papakita niyan, Claire Castro? Nawawala po yung issue patungkol sa kanya. Wow, patungkol. Ito si Castro, mga kababayan, no? Bakit mayroon pang pa? I-shortcut mo na lang tungkol sa ganyan. Mayroon pang patungkol. Ang accountability. Accountability? Nasaan ang accountability ni BBM? Nung pinadukot niya si PRRD. Nung tinanggap niya yung mga GAA, mga kababayan, ang daming blanco. Kinuha niya mga pondo. Ay, paulit-ulit na lang mga kababayan. Accountability mukha mo. Wala kang karapatang mag-demand ng accountability na kayo mismo hindi humaharap sa accountability. Tungkol sa confidential fund? Patungkol, hindi tungkol. Unahan na natin yan mga kababayan. Mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Complaints na kayo lang din ang may gawa. Pero bukod sa impeachment, patunay din ayon sa VP ang pag-aresto sa kanyang ama na si FPRRD ng patuloy na pagsira sa kanyang pamilya. Umanda sila mga kababayan dahil ngayon, hindi pa yan pwedeng isang pa mga kababayan, dahil hawak pa nila lahat. Once mabasura kasi yan mga kababayan, hindi na pwede yung i-refile. Dahil double jeopardy. Mag-antay lang kayo. Weather lang yan. Gulong ng palad. Former President Duterte, they will weaken me because it's one brand, it's one family. Lalong ang lumakas Sa ngayon, wala pa raw plano si VP Sara kaugnay sa kanyang pagtakbo ngayon 2028. Pero ang kanyang desisyon, maaari raw asahan sa fourth quarter ng 2026. Para sa agenda. Matulis din ang ngipin nito mga kababayan. Matulis. Anyway, parang hindi pa man ito, mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Kalibre na ba ito ni na Karen Davila? Ni na Doris, mga kababayan? Mukhang, so far, okay naman ang pagbabalita. Although, ang problema lang sa mga reporter na ito, mga kababayan, ang hinihingan ng opinion ay talagang yung mga anti-Duterte, mga kababayan. Yan ang problema sa inyo Mainstream media kayo, dapat balance kayo magbalita. Kung hihingi kayo ng komento dito sa side ng mga bangag, hihingi din kayo ng komento doon sa side ni Sara. Ang daming pwedeng paghingan ng opinion, mga kababayan, di ba? Bakit itong mga bangag lang? Walang ibang sasabihin yan kundi kasamaan. Manalo, Billionario News Channel. Tutol ang mga biktima ng Duterte drug war sa hirit na interim release. Lahat na lang Duterte balita, no? Ni FPRRD sa isang court document. Tutol ang biktima ng mga drug war / Adictus Benedictus. Yan ang tamang pagbalita. Sabi nilang maaari silang malagay sa panganib sakaling pagbigyan ang hiling ng dating Pangulo. Malagay sa panganib ang seguridad ng mga witnesses at nangyayari lamang. Sabihin nyo kung sino mga handler nyo. 100% tayo mga kababayan ang mga handler niyan. Ay matitrace mo sa mga bangag. Daw ito kung mananatili si Duterte sa ICC detention. Nangako naman ang Justice Department na magbibigay sila ng proteksyon sa mga testigo. Ayun na nga, poproteksyon na ng DOJ.
Akala ba natin wala nang jurisdiction ng ICC sa mga kababayan, Pilipinas? Bakit nakikinig pa sila sa utos ng ICC? Pero anyway, go ahead. Pero kahit pa hindi nila gagawin yan mga kababayan, hindi naman sila aanuhin ni Tatay Digong. Mas mabuti nga mga kababayan ay humarap sila dahil para makilatis mga kababayan, makross-examine. For sure mga kababayan, kung may gugurgur niyan, sila lang din yung mga makakaliwa. Yung nasa likod niyan dahil para ipalabas na si Digong ang may kasalanan. Oh. Sunod na rin sa request ng ICC. We already chose not... Masamang damo talaga ito si Boying mga kababayan, no? Muling naka-recover o muling tumaba nga mga kababayan? Akala natin isang bulati na lang ang hindi nakapirma nito. Oh. Muling tumaas ang sungay. To pursue the cases and let the ICC pursue these cases. Given that, it becomes also our obligation to help them. Wow, sige, lumas-lubusin nyo na. Matagal na kayo nakikipagtulungan dyan. Giving up our jurisdiction for their jurisdiction. Kasi nga, Hoy, Boying, kilabutan ka sa pinagsasabi mong walang jurisdiction dyan. Sinuko niya nga inisponsoran nyo pa ng aeroplano. Na i-prove yung case dito at i-build up ang kaso dahil yung mga kailangan mong magsalita ay kasama sa krimen. Wow! Umanda ka. Bayaran o nagkatakutan? Bumaliktad ang isang Senate witness laban Ayan kay na mga kababayan, ang karma mga kababayan, dumating na kay virus. Pero may isang anggulo dyan mga kababayan. Paano kung, sana naman na hindi kung pautot na naman nila ito mga kababayan para sabihin tinakot ni Duterte. Ang witness kayo bumaliktad. At ito ang ipipresent nila sa ICC mga kababayan. O tingnan nyo, may isa na nga bumaliktad dahil natakot, tinakot. Dahil nadawit ang pangalan ni Duterte, kaya huwag nyong bigyan ng interim release. Sana hindi nila ito gamitin mga kababayan, no? Dahil kapag ginamit nila ito mga kababayan na ebidensya na naman na tinakot daw, ay alam na this. Alam na this. Sana nga, isang anggulo lang naman din yan mga kababayan. Dahil mahirap na Alam naman natin kung paano maglaro ang mga animal na yan Si Leader Pastor Apollo Kibuloy. Binayaran lang daw kasi siya ni Senator Risa Ontiveros pero buwelta ng senadora, tinakot lang ang testigo. Yan ang... see? Yan na kaninang naratiba mga kababayan, tinakot. Tapos, paano kung gagamitin ito ng mga makakaliwa? Di ba makakaliwa yan si virus? Sinabing, may isa na nga tinakot doon na tumistigo. Laban kay Duterte. Agenda report ni Hannity. Ang animal. Binayaran po ako ni Sen Risa. Pero, sana para malaman talaga natin mga kababayan na hindi siya tinakot. As soon as possible, pumunta na ito tumistigo sa korte mga kababayan at pagbigay ng affidavit. At ipakilatis mga kababayan at cross-examine. Dahil kung talagang hindi tinakot, mas mabuti. Dahil talagang kalaboso kang Risa ka. Huli, bistado. Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi naman tinakot ang itsura mga kababayan, Parang ang chill na chill, di ba? Sana nanginig Yan ang seryosong aligasyon ni Michael Murillo na dating Senate witness na sinabing pinilit siya ni Senator Risa Ontiveros sana sana magpadala ng abogado dito mga kababayan para sworn na affidavit para talaga malaman mga kababayan kung anong tinakot galang ba. Dahil baka gagamitin na naman yan laban kay dating Pangulong Digong na tinakot ni Duterte. Yan ang narrative ni virus Justify para pabagsakin ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero on the other hand mga kababayan, pabor ito kay Kibuloy. Yung paglantad doon. Kaya't seryosong legal action din ang inihahanda ng senadora laban sa kanya. Tumestigo si Murillo noong February 19, 2024. Sabi pa ni Virus mga kababayan, hinaharas daw sila. Wow! Kayo pa ang Senate hearing ng komite ni Ontiveros. Dati siyang miyembro at landscaper ng Glory Mountain ni Kibuloy. Isa sa claims ni Murillo, nakita niya sina VP Sara at FPRRD na bumisita sa property ni Kibuloy at umalis ng may dalang bag ng mga armas. Si Virus lang daw ang napaano nun mga kababayan. Gumawa ng script, dinagdag. Kilalang spiritual advisor ng dating Pangulo si Kibuloy. At naging bahagi pa siya ng pambato ni FPRRD sa nagdaang senatorial race. Wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera.
Oo. Kung ako niyan, si Bongo at si Bato, tapos nalaman kong isa sa mga kasamahan ko ang gustong idawit kami, ha? Dinungisan nyo kami. Kailangan niya mag-file ng ethics complaint, mga kababayan dyan, laban kay Virus. Pwede niya ikatanggal bilang senador Pero yan. hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong. Binigyan daw siya ng 500,000 pesos para isama sa affidavit ang pangalan ng pastor at ng mag-amang Duterte. 500,000? Nagka-additional 500,000 pa raw nang matapos daig pa si Willie Revillame. Pwedeng mag noon time show. Ito si Virus, mga kababayan. Sa Senate hearing. Pero walang katotohanan ng mga ito ayon kay Ontiveros. Natural, sino bang aamin? Anya, sangkaterbang ebidensya ang meron siya para patunayang gawa-gawa lang ang sinabi ni Morillo. Kusang loob din sa presinto ka na mapaliwanag daw na nagbigay ng statements ang witnesses sa Senate hearing tungkol sa KOJC. Lahat ito may paper trails, videos at screenshots at sa presinto ka na mapaliwanag, Virus. Ng opisina niya sa tamang panahon. Dagdag ni Ontiveros, may mga tangkari ng pananakot sa kanyang staff at mga testigo. Sana ngayon at tinatakot, mga kababayan. Wow. Pero hindi magpapatalo ang senadora sa tinawag niyang bakit ngayon mo lang yan sinabi? Ikaw pa? Ang daldal mo eh. Binaliktad, mga kababayan, dahil nabukelya. Act of harassment at intimidation at hindi nila palalampasin ang mga nasa likod nito. Ikaw rin, hindi ka rin palalampasin. Umanda ka. Naalarma naman si Senator Bato de la Rosa sa pagkadawit ng pangalan niya sa video. Dinawit idadawit sana si Bato, mga kababayan, base sa script daw ni Risa Ontiveros, sabi niya. Pareho ang panawagan ng dalawang senador. Panagutin ang nasa likod ng mga maling paratang at paninira ng mga sangkot sa issue na ito. Ang komite ni Ontiveros ang nanguna sa Senate. Bidang-bida ito, mga kababayan, no? Sa bilyonaryo, no? Pero in fairness, mga kababayan, magaling. Magaling. Investigation pagdating sa trafficking at sexual abuse sa loob ng KOJC. Ngayon, behind bars na ang pastor matapos ang ilang linggong manhunt ng opisyal sa kanya. Okay. Yun na. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.